So ito po yung pinaka-basic guide natin kung paano install yung new FL11 po. Ayan siya. So first, kapag nakapagbutas na po tayo ng necessary holes para sa front and back panel natin, so ganito po yung magiging itsura niya. And also kapag nakapag-drill na po tayo para sa papasukan ng mortise. So unang gagawin, kung saan po nakalagay yung position ng pinto or yung hinge niya, i-adjust lang po natin. So sa akin, adjusted na. So opening from outside po siya pag ganyan. Then sa left. So mangyayari, ilalagay ko na po yung mortise ko, papasok sa loob. Then i-screw ko po itong apat. So once done, na-screw ko na. Ang next ko naman na gagawin is yung sa cylinder key. Ito po yun. So yung cylinder key natin is extended po yung kanyang bar sa likod. Yung extension po na yan, nakadepende po sa kapal ng pinto ninyo. So sa akin, natansya ko naman na siya. Standard po yung kapal ng pinto, which is 4.5. Is adjusted na rin yung pagputol ko sa kanya. So puputulan nyo lang po yan, depende sa kapal ng pinto ninyo. Then right after that po, pwede nyo nang ipasok dito sa atin pong mortise. Ayan, nakascrew lang po siya dito. So kapag tapos nun, ang next natin gagawin is kukunin po natin yung front panel ng smart lock. So sa toolset, may makikita po kayong bronze tube. Ganito po yung itsura niya. So ipapasok nyo lang po siya kung saang side mag-fit yung tube na yun. So kapag okay na, make sure lang po na sobrang higpit kasi dyan po nakadepende yung papasukan ng tornilyo natin. Kapag okay na, pwede nyo na po siyang ilagay dito sa ayan, parang ganyan po yung itsura niya. Cylinder papasok dun sa butas. Ayan, para magstay in place siya. So bago natin higpitan yan, make sure lang na pantay yung pagkakalagay. And nakalimutan ko banggitin, kapag yung ating pong front panel is hindi nakakabit yung kanyang rubber, make sure po na nakalapat siya dito. Ayan. Pasok lang. Then, ganito po yung magiging itsura niya. So, unlike sa other F-series natin, yung back panel or yung back plate ng ating pong F11 is nakadikit na or nakalagay na siya. So, hindi na tayo masyadong mahihirapan kapag ilalagay natin yung paghihigpitan ng tornilyo natin. So, another thing is yung pong ating square bar. Ito po yun. So, yung square bar ko, standard po yung sukat na nakalagay. Again, nakadepende po yan sa pinto ninyo. So, tatandyahin nyo rin kapag nilagay nyo siya dito kung lulubog po ba itong ating back panel. Ayan. So, bukod po dun sa cylinder key na bar natin, dapat po pantay din siya dito. Para kapag pinasok po natin ito, is magpa-flat po siya dito sa ating pong pinto or sa sample natin na rack. Ayan. Kapag okay na, pwede na po natin ilagay yung wirings niya. So, yung wirings ito, make sure lang po na meron tayong enough space sa loob para hindi po maiipit yung ating pong wire. Kapag po kasi naipit yan, prone po yan sa low battery issue. So, hindi po nagpo-flow ng maayos yung kuryente kapag nakalagay yung battery. So, ito po yung lalagyanan ng wires natin. Make sure lang po nakasaksak ng maayos. Kapag nag-clip, ayan, okay na po yun. Ayan, so alalayan lang po natin yung harap pag ilalagay na natin yung wirings. Then another thing, bago po natin ipasok yung wire, bali, after po natin maipantay ito, yung ating pong cylinder key bar tsaka yung square bar, next naman po natin ilalagay is yung deadbolt natin na metal. Ayan. So, kasama po ito dun sa toolset natin. Make sure lang din na nakalagay yung alambre niya. So, isusuksok natin itong bar na ito. Ayan po siya, no? Nakasuksok siya dyan. Then, ipapasok po natin yung pinaka-alambre. Ilalak po natin siya in place sa pamamagitan ng pagtupi. Ganyan. Then, putulin po natin ito. Depende, again, sa kapal ng pinto. So, hindi naman po kailangan na masyadong maiksi ito dahil wala naman siyang tatamaan dun sa harap. At dito po natin siya ipapasok. Ayan. So, tatlo na yung dapat nating i-consider, which is yung square bar, yung cylinder bar, at yung deadbolt natin. Ayan. So, alalay sa wires. Ayan. So, sa akin, nailapat ko na po siya ng maayos. Kailangan lang po nakaalalay tayo sa both front and back. So, mapapansin nyo, hindi pantay yung smart lock natin dahil hindi pa tayo nailalagay ng kahit anong tornilyo doon sa tube po natin, sa bronze tube. So, ang gawin natin, bago natin siya i-screw, i-align lang po natin yan, depende sa position ng front at ng back panel.
Yan, pwede rin po tayo gumamit ng level bar kung gusto po nating mas maayos yung pagkakalagay. So, after po nyan, titingin naman po tayo dito sa ibaba, which is ito. So, kukunin natin yung mga extended screws natin. So, extended screws po siya, pero yung sa akin, bawas na. So, putol na po yan, depende again sa kapal ng pinto. So, tatansyahin nyo rin po siya, napapasok yung atin pong tornilyo doon sa bronze tube. So, kapag naman po standard ng pinto, dulo yung pinakapuputulan natin. Tulad nung nakikita nyo ngayon sa kamay ko. Ayan. So, dulo-dulo naman po siya. Kung ano yung mas mahaba, yun yung nasa baba. Kung ano yung mas maikse, yun yung nasa taas. Ayan. So, yung screw ng F11 nyo, makikita nyo po yung pangalawa dito sa taas. So, kailangan matanggal nyo po itong plate na ito. Didiinan nyo lang yung part na ito. Ayan. Ayan. Tapos, sisipatin na lang po natin yung bronze tube kung sakto po ba siya doon sa lalagyan natin ng extended screws natin. So, ang gagawin ko na lang, lalagay ko yung screw. Then, ihigpitan. Then, bago ko fully i-tighten yung screws niya, i-align ko din yung harap para maayos po yung pagkakalagay natin. Ayan. So, tightened na po yung screws ko na make sure ko na rin napantay yung harap at likod. Ayan. Ayan. So, okay na po siya. Final touch na lang po niyan is yung paglagay natin ng cover sa screw and yung atin pong battery. So, pag natanggalin natin yung battery cover, yan lang po. Nilagay natin yung battery sa loob. Then, para matest po natin manual operations na, yan, working naman po. Then, yung deadbolt. So, yun lang po yung pinaka-guide natin para sa F11U. Kung gusto nyo po pong matest yan, lagay nyo ng battery, check nyo yung motor kung iikot, and pwede rin po kayo gumamit ng manual.